Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito, ito namang mga DDS, nagkakalat sila ng naratibo. Kaya daw maraming ayaw kay Sara Duterte, kasi quote daw pag naging presidente si Sara Duterte, sabi ni Trixie Cruz Angeles, marami daw ang matatapos ang karir. Yan, yung mga ganun ang yabang ni ito sabi ni Trixie Cruz Angeles. Kung sa katapusan ng lahat ng ito ay magtagumpay si VP Sara at maging presidente, maraming mga karir ang matatapos dahil sa pangyayaring ito. Takot sila maging presidente si VP Sara, hindi kasi nila nauuto. Well, ang nakikita natin is on a national level, tapos na karir nila. Kumbaga, ambition sila beyond the local level. Iba kasi ang local politics eh. But it is also possible na maaapektuhan sila kahit paano. At of course, hindi natin papakalimot yan. Dahil napaka-public ng kanilang mga aksyon. Dahil may objective evidence, may mga pinirmahan sila. From the first impeachment complaint at yung itong pangalawa, makikita natin din yung partisipasyon nila hindi mapagkakaila yan. Kumbaga, hindi nila pwedeng sabihin later on na, ay, hindi ako yan, hindi ako pumirma. Walang ganyan. There is no chance to redeem yourself later on. Walang pagkakataon rin na ma-i-deny nila kung ano ang partisipasyon nila dito sa impeachment complaints na ito. So, pero ang nakikita nga natin because nga medyo subdued yung mood ng House as compared to last year, hindi kasiguruhan, kumbaga, ang tagumpay nila. So either way may talo Posibleng maipanado nila, dumire-diretso ang impeachment, pero later on yung talo sa later on sa 2028, or posibleng sa umpisa pa lang kung isuko na nila itong attempt nila at itago yung kanilang ambisyon, then baka may fighting chance pa sila at a future career. Nakikita natin dito ang malaking may dilema talaga yung House. Mayroon din mga nagsasabi kay Trillanes, kaya daw ayaw ni Trillanes na manalo si Sara dahil kut daw si Trillanes. Kasi gagantihan daw ni Sara si Trillanes. Hindi naman yun Actually, ang kinakatakot ng marami, hindi para sa sarili, takot para sa bayan. Takot ang marami sa gagawin ni Sara sa bayan. Anong mangyayari sa bayan natin pag naging presidente si Sara Duterte? Vice President pa nga lang. Kasi simula pa lang nilang manungkulan ni PBBM noong 2022. Ilang araw pa lang, ilang buwan. Isang buwan pa lang yata, dalawa. Naghumingi na ng pondo kay PBBM. Kaya binigyan ni PBBM ng 125 million na confidential funds. At pagdating sa kanya, pagkatanggap ng opisina niya, December 13 yata yung 2022, within 11 days, inubos yung 125 million. Ganun kaswapang si Sara sa pundo ng bayan. Imaginin niyo pa kung magiging presidente yan. Imaginin niyo kung magiging presidente yan. At yung pagbabanta niya sa presidente, mayroon na daw siyang kinausap na assassin na papatay sa presidente, sa first lady, sa speaker noon na si Romualdez. Hindi pa yung presidente. Ay kung naging presidente siya, hawak niya at her disposal ang AFP, ang PNP, lahat yan. Mga korte, lahat yan. Ganyan kapangyarihan ang presidente sa atin. O magiging presidente si Sara, ay ano nang mangyari sa bansa natin? Yan yung nakakatakot. Kaya yung sinasabi ng mga supporters ni Sara, ayaw daw ng marami na may mga sila Trillanes daw, takot kay Sara, kaya ayaw itong maging presidente. So si Trillanes pa matatakot kay Sara? Hindi nga natakot kay Digong, kay Sara pa. Pagtatawanan lang sila ni Trillanes. Sa totoo lang,
Um, ang ang nakakatakot kay Sara 'pag naging presidente yung gagawin niya sa bansa natin. Ah, ang mga nakapaligid sa kanya, mga sumusuporta sa kanya, itong mga senador na ito na involved ngayon sa anomalya, yan ang mga supporters niya. Estrada, Villanueva, sila Revilla, sila Escudero, yan. Tingnan natin isipin na lang natin kapag nanalo si Sara, yan din ang mga mamamayagpag. Sila Arroyo, yan ang mga nasa likod ni Sara Duterte. At ang China, ang China ang manghinabang ng todo pag nanalo si Sara. Alam naman natin ang stand ng mga Duterte pagdating sa China. Ngayon nga, makikita natin ang mga senador na pro-Duterte, pro-China na pro-China. Kaya nga tinawag ni Llamas na Chinadors. Chinadors. Kaya yan mga kabunyog, mga kawayan, yan ang nakakatakot. Ang mangyayari sa bansa natin pag naging presidente si Sara, yan ang nakakatakot. At alam natin, mas matindi ito kaysa sa kanyang ama. Yan yung nakakatakot yan. Yung magnanakaw sa bayan, yung mga patayan, magpapatuloy yan. Yung pagiging tuta natin ng China, yan ang nakakatakot. Kaya yung sinasabi ng mga DDS, kut daw kay Sara si Trillanes, ang mga kritiko ni Sara, hindi yun. Kaya ganoon na lang ang mga kumikilos para hindi manalo si Sara sa 2028 dahil nagmamalasakit sa bayan natin. Imagine niyo kung anong mangyayari sa bayan natin. Nakita natin yung pinsala na dinala ng administrasyon ni Digong. Pag naging si Sara ang presidente, lalong grabing pinsala. Sabi nga, mas worse ito sa tatay niya. Yan yung isipin na lang natin. Tapos magiging presidente yan. Yun ang nakakatakot na mangyayari sa bansa natin. Yan yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog